DIY Another Table Skirting Design Ideas. Ito ay part 4 ng ating box pleats with butterfly. Una, dito sa pinakadulo ng ating table ay magme-measure lang tayo ng 10.5 inches kada marking. Pagkatapos, lagyan natin ng malaking marking sa kalahati ng 10.5. Yun yung magiging center ng ating 10.5 inches. Next, ilalagay na natin, ipipin na natin yung ating gagamiting tela. So, ang gamit nating tela ay Silk Jenna. So, dito, gagawa tayo ng single pleats. Ilalagay natin yung single pleats sa kalahati ng 10.5 inches. So, ayan. Meron tayong malaking marking. So, para malaman natin kung nasaan yung kalahati ng 10.5 inches. So, doon natin ilalagay yung ating single pleats. So, same size pa rin siya. 10.5 inches kada marking or kada set ng ating single pleats. Ayan. So, next, pagkatapos natin magawa yung first set ng single pleats, dito naman tayo sa ating pangalawang marking, gagawa ng another single pleats. So, susunod-sunod mo lang yan paggawa ng single pleats. Para mapabilis yung paggawa nyo ng mga pleatses, dapat yung table nyo, i-ready nyo muna, lagyan nyo muna ng mga marking para pantay-pantay lahat yung magiging pleats nyo. At para malaman nyo kung ilang pleats ang magagawa nyo sa front table nyo. At ito na yung magiging itsura niya. So nakikita nyo, yung mga single pleats natin ay nasa gitna ng 10.5 inches natin. Ayan. At nakagawa tayo dito ng 7 pleatses. Maganda talaga kapag pantay-pantay yung mga measurement natin at sasakto siya sa ating table. Next naman natin ay i-insert na natin yung pangalawang color natin na tela. Pagkatapos, ipipin natin siya katabi doon sa ating single pleats. Ayan. Bago tayo mag-measure ng size. So dito sa first set natin ay same size siya sa ating pleats na 10.5 inches. Dahil parehas sila ng size ng pleats, so ipapantay lang natin siya sa nauna nating pleats. Para naman dito sa second set natin na gagawing pleats ay magdagdag lang tayo ng 2 inches para mas malaki siya ng konti kumpara doon sa first set natin. Yung first set natin ay 10.5 inches na ginawa. So dito naman sa second set natin ay 12 inches yung haba ng magiging pleats natin. At para naman sa third set natin, so magdagdag ulit tayo ng 2 inches para maging 14 inches na yung haba ng ating pleats. So kada set ay magdagdag ka lang ng tig 2 inches hanggang sa matapos natin yung mga pleatses natin. At ito na yung magiging itsura niya. Mapapansin nyo ay palaki ng palaki yung magiging pleats natin dahil magkaiba-iba yung sizes nila. Bali, magdagdag ka lang ng 2 inches kada pleats para makuha natin yung design natin na paslan. Next naman natin gagawin ay gagawin na natin pa-box pleats yung nasa ilalim na tela, yung mint green or light green. So, gagawin lang natin siyang pa-box pleats. So, ipipin lang natin yung side to side niya. Ayan. So, hindi natin isali yung dark green na tela, wag natin isali pag-pin, yung light green lang. At ito na yung magiging itsura niya. So, next naman natin gagawin ay gagawin na natin yung pa-butterfly. So, hanapin lang natin ng center ng box pleats natin bago natin i-fold. So, i-fold natin simula pababa, paakyat sa taas at lagyan ng pins. So, i-double pin natin para hindi agad natatanggal or kakalas. Pagkatapos, ayusin natin yung box pleats na nasa ilalim para hindi gusto tingnan. Ayan. At ayusin lang natin yung pa-butterfly natin na nasa gilid. So, continue lang natin yung paggawa natin ng butterfly. So, mapapansin nyo dyan ay unti-unti yan siyang pababa ng pababa yung butterfly natin. At yung magiging form ng cone shape natin ay palaki din ng palaki. Dahil nga paslant yung design natin, kaya iba-iba yung sizes ng ating mga pleats para makuha natin yung pa-slant design. Ganito lang yung gagawin yung mga ka-DIY kung gusto nyo i-level up ang box pleats with butterfly design nyo. Ito na yung magiging itsura niya. So, kitang-kita na yung kanyang pa-slant design. Ayan. So, perfect na perfect din yung color combination niya, light and dark green. Napakalinis at napaka-eleganteng tignan. Simple la at napakadaling gawin. Pwede mo rin siyang lagyan ng rose fold on top para mas lalo siyang gumanda. Perfect siya sa kahit anong okasyon. Palitan mo lang yung color combination kung ano yung motif or theme color ng inyong okasyon. Sana may natutunan ulit kayo sa ating video tutorial ngayon. Huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating i-upload. Follow and share this video para mas marami makanood, matuto at magkaroon ng idea sa ating mga tinuturo. Maraming salamat, ingat and God bless everyone. See you on part 5.